Ang kasong ating tatalakayin sa videong ito ay iikot muli sa mental health at obsesyon, isang makamandag na kombinasyon na kung hindi maaagapan ay maaaring magdulot ng malaking sakuna. Mga taong sagad ang paniniwala sa kadiliman at para sa kanila ay ito ang katotohanan. Naganap ang kasong ito sa Germany kung saan nakatira ang babaeng si Manuela Bartel Ruda. Nagmula si Manuela sa isang maliit na bayan sa Germany, isang mabuting bata ayon sa kanyang mga magulang. Magalang ito, maayos sa mga grades sa eskwelahan at marami siyang kaibigan. Hindi ni minsang nasangkot si Manuela sa kahit na anong gulo habang nasa elementarya. Ngunit nagbago ang lahat nang magsimula ng magdalaga si Manuela. Nagbago ang kanyang pananamit, ang kanyang style, ang kanyang makeup, pati na rin pananalita. Normal naman ang mga ganitong pagbabago sa ganitong stage. Ngunit naging napaka-extreme ng ebolusyon ni Manuela. Dito na rin nagsimula ang mga mood swings ng dalaga. Malimit siyang magwala sa mga pampublikong lugar at kalimitan ay nasasaktan niya ng pisikal ang kanyang mga kaibigan at mga magulang. Dumating sa punto na hindi na siya makontrol ng kanyang mga magulang kaya't wala na silang nagawa kundi ikonsulta ang kalagayan ni Manuela sa isang psychiatrist. Lumapit din ang mag-asawa sa Panginoon. Nagbabaka sakali na magagamot ng may kapal ang sakit ng kanilang anak. Ngunit sa kasamaang palad, walang naging magandang resulta ang lahat ng ito. Sa halip, mas lalong lumala ang sitwasyon ni Manuela. Mula sa isang mabait at magalang na estudyante at anak, binago ni Manuela ang kanyang sarili upang maging isang self-proclaimed na vampira. Binago niya ang kanyang itsura at pananamit. Nagsimula na rin siyang magsuot ng makakapal na kolorete sa mukha. Nagre-representa ng pagyakap ni Manuela sa gothic fashion. Ngunit hindi pa doon natapos ang pagre-rebelde ng dalaga. Sa edad na 16, lumaya si Manuela sa kanilang bahay upang pumunta ng London. Nang makarating ng London, nakahanap siya ng trabaho sa isang gothic nightclub sa Islington. Isang lugar kung saan hindi lamang tanggap ang kanyang bagong pagkatao, kundi talaga namang ipinagdidiwang. Sa lugar na ito, napaligiran si Manuela ng mga taong may parehas na interes at obsesyon. Mga taong mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa kanya. Mga taong nananalangin at sumasamba kay Satanas. At mga taong literal na umiinom ng dugo ng tao. Mga taong katulad niya na may paniniwala na sila ay mga vampira ng makabagong henerasyon. Ginagawa nila ang pag-inom ng dugo sa mga piging na inoorganisa ng kanilang grupo. Para sa grupong ito, may kakaibang hatid na excitement at satisfaction ang pag-inom ng dugo ng tao. Sa tuwing gagawin nila ito, pakiramdam nila ay mas nababalot sila ng kadiliman at mas napapalapit sila kay Satanas. Subalit lahat ito ay hindi pa rin sapat kay Manuela. Dito na nagdesisyon si Manuela na lumipat naman ng Scotland at doon mas lalong naging malala ang mga ginagawa ni Manuela. Para mas mapalapit sa kadiliman at sa mga masasamang elemento, sinimulan na din niyang matulog sa mga sementeryo. Nagsagawa na din siya ng mga ritual at maraming pagkakataon na nagpapalibing din siya sa ilalim ng lupa ng buhay. Ayon kay Manuela, ginagawa niya ang lahat ng ito dahil ibinenta na niya ang kanyang kaluluwa kay Satanas. At iyon lamang ang tanging paraan upang makumpleto na ang kanyang transformasyon. Hanggang lumipas ang ilang buwan, nagdesisyon muli si Manuela na bumalik ng Germany. Nang puntong ito, kompleto na ang pagbabagong anyo ni Manuela. Dahil isang ang self-proclaimed na vampira, iniwasan na niyang lumabas sa umaga. Balot na balot ng kurtina ang kanyang buong apartment, nang sa ganon ay walang sinag ng araw na makapasok sa loob. Bumili din siya ng kabaong at doon siya natutulog gabi-gabi. Shinave din niya ang kalahati ng kanyang ulo at pinatatuan ang kanyang anit na mga simbolo ng kadiliman. Pinabago niya rin ang kanyang ngipin. Pinapalitan niya ang kanyang pangil ng hayop nang sa ganon ay magmukha talaga siyang vampira. Sa puntong ito,
talagang napakalayo na ni Manuela sa katinuan at sa katotohanan. Ngunit mas lalong lumala ang sitwasyon nang makilala ni Manuela ang lalaking si Daniel Ruda. Isang lalaki na may parehas na interes katulad niya. Habang nagbabasa ng isang gothic magazine, nakita niya ang isang advertisement na ipinablish ni Daniel. Vampire seeks Princess of Darkness who hates everybody and everything. Para kay Manuela, isa iyong imbitasyon na napakahirap hindian. Sa halip na mapabuti, mas lalong nahulog si Manuela sa patibong ng kadiliman. Tinawagan niya ang numerong nakapublish sa magazine at instantly nahulog ang dalawa sa isa't isa. Hindi katulad ni Manuela, lumaki si Daniel na isolated at galit sa mundo. Unang kinaadikan ni Daniel ang neo-Nazism noong 1998, isang ideolohiya at social movement na naglalayong buhayin ang Nazi ideology. Ngunit hindi naging matagumpay ang grupong ito at doon na nga nagsimula ang adiksyon ni Daniel sa gothic at black metal scene. Katulad ni Manuela, umiinom din si Daniel ng dugo ng tao. Number 1 fan din siya ng isang banda na tinawag na Blood-Sucking Freaks at sinundan niya lahat ng concerts at events ng bandang ito sa buong Germany. Talaga namang nag-match ang pagkataon ni Manuela at Daniel na para bang match made in hell, ika nga. Nang mga panahong ito, nagtatrabaho si Daniel sa isang auto parts shop at si Daniel ang bumubuhay sa kanilang dalawa dahil ng puntong ito, wala na ring trabaho si Manuela. Katulad ng nabanggit kanina, nasa loob lamang ito ng bahay dahil ayaw niyang nasisinagan siya ng araw. Katulad ni Manuela, bumili din si Daniel ng kabaong na siyang nagsilbi niyang higaan. Ngunit taong 2001, nagsimulang magkaroon ng mga nakababahalang pangitain si Daniel, mga numerong 6667. Sa interpretasyon ni Daniel, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig na sila ang napili ni Satanas na magsagawa ng isang misyon na kailangan nilang magpakasal sa ika-6 ng Hunyo na nagre-representa sa numerong 66 at kailangan nilang magkitil ng buhay ng sumunod na buwan na nagre-representa naman ng numerong 67. At kapag naisagawa nila ito, magiging isang ganap na silang vampira. Ngunit naisip ng dalawa na mas magiging epektibo ang lahat kung magkakaroon sila ng isang alay. Para makumpleto ang debosyon nila kay Satanas, nagkasundo sila na mag-alay ng dugo at isang kaluluwa. Ang napili nilang maging biktima ay ang lalaking si Frank Hagen. Si Frank ay katrabaho ni Daniel sa auto parts store. Si Frank ang nag-iisang kaibigan ni Daniel at ang tanging tao na kumakausap sa kanya sa trabaho. Mabait si Frank, very open-minded at tanggap niya ang pagkatao ni Daniel. Kaya't nang inimbitahan siya ni Daniel at Manuela sa kanilang apartment ay mabilis siyang nagpaunlak. At ganoon nga ang ginawa ng dalawa. Nagpakasal sila ng June 6. Pagkatapos ng seremonya, inimbitahan nila si Frank sa kanilang apartment. Habang nanonood ng pelikula, ilang beses na hinampas ni Daniel si Frank ng martilyo sa ulo. Habang ginagawa ito ni Daniel sa kaibigan, nakarinig naman di umano si Manuela ng mga bulong mula kay Satanas. At dahil buhay pa nga si Frank, kumuha si Manuela ng kutsilyo sa kusina at saka pinagsasaksak ang kaibigan. Nagtamo si Frank ng 66 na saksak sa buong katawan. Ngunit hindi pa doon tumigil ang lahat. Tinatuan din nila si Frank sa tiyan ng pentagram na siyang simbolo ng kadiliman. Hindi pa din doon natapos ang lahat dahil pinatagas din nila ang dugo ng kaibigan at ininom nila ang dugo ni Frank. Kinumpleto nila ang ritual at nagtalik sa tabi ng wala ng buhay na katawan ng kaibigan. Base sa kanilang plano, matapos na isagawa ang pag-aalay ng dugo ni Frank, silang dalawa naman ang magkikitil ng buhay. Ngunit hindi nasunod ang planong ito dahil sa huli, naduwag ang mag-asawa. Sa halip na isagawa ang huling hakbang sa pagiging ganap nilang vampira, nagdesisyon ang dalawa na umalis sa kanilang apartment at iwanan doon ang bangkay ni Frank. Bago umalis ng bahay, nag-iwan si Manuela ng isang sulat sa kanyang mga magulang
Nagpaalam ito at sinabing hindi na siya makikita ng mga ito. Ito ang naging malaking pagkakamali ni Manuela. Nang matanggap ng mga magulang ni Manuela ang sulat na kanyang ipinadala, nag-alala ang mga ito para sa kanilang anak. Kaya't mabilis silang tumawag ng pulis at nag-request na magsagawa ng welfare check upang masiguro ang kaligtasan ni Manuela. Mabilis namang dumating ang mga pulis sa bahay ni Manuela at Daniel. Kumatok sila sa pinto ngunit walang sumasagot, kaya't napilitan silang sirain ang pinto ng apartment. At dito na nga tumambad sa mga pulis ang wala ng buhay ni Frank. Ng mga puntong ito, halos naaagnas na ang katawan ni Frank sa loob ng apartment. Dahil sa revelasyong ito, nag-issue ang kapulisan ng malawakang manhunt para sa mag-asawa. Sinubukan nilang magtago, ngunit nahuli din sila ng mga pulis makalipas ang ilang araw. Namataan sila sa isang gas station sa kabilang syudad at agad silang inaresto ng mga pulis. Habang nasa interrogation room, inilahad nila ang lahat ng detalye kung paano nila pinaslang si Frank. Ngunit paulit-ulit din nilang sinabi na hindi nila katawang tao ang gumawa ng krimen, kundi boses iyon ng kanilang Panginoon na si Satanas. Ayon kay Daniel, lahat ng kanilang ginawa kay Frank ay base lamang sa utos ng kanilang Panginoon, na hindi di umano pagpatay ang kanilang ginawa, kundi pagsunod lamang sa ipinag-uutos ni Satanas. Ngunit dahil na rin sa kanilang pag-amin, tuluyan ng nasampahan ng kaso ang dalawa. Sa loob ng korte, pinanatili ng mag-asawa ang kanilang testimonya. Walang kahit na anong pagsisisi o katinuan na mababakas mula kina Daniel at Manuela. Hindi rin nila iginalang ang kahit na sino sa loob ng silid na iyon. Nagsilbing parang teatro ang loob ng korte para sa mag-asawa. Naghahalikan pa ang dalawa sa harap ng judge at nagpapakita ng mga kung ano-anong signs ukol sa kanilang paniniwala. Dahil mga vampira nga di umano sila, nag-request pa sila na isara lahat ng mga kortina sa loob ng korte. Hindi pinayagan ng korte ang request na ito ng mag-asawa. Sa halip, pinayagan na lamang si Manuela na magsuot ng shades habang tumatakbo ang paglilitis. Sa loob ng ilang buwan, pinagtiisan ng korte ang mga out of this world na paliwanag at testimonya ng mag-asawang ito. Ngunit sa huli, nanaig pa rin ang batas. Si Daniel ay nabigyan ng parusang 15 taong pagkakakulong, habang si Manuela naman ay nabigyan ng 13 taon sa likod ng rehas. Sa durasyon ng kanilang parusa, mananatili din sila sa loob ng psychiatric unit. Pinagbawalan din silang magkita pa at magkaroon ng kahit na anong koneksyon sa loob at labas ng kulungan. Matapos ang sintensya, nauwi din sa diborsyo ang kasal ng dalawa. Sa pagdaan naman ng panahon, nanatiling matibay ang pananampalataya ni Daniel kay Satanas. Tinanggihan nito lahat ng kanyang psychiatric treatment sa loob ng kulungan. Nagsulat din ito ng libro patungkol sa pagpaslang niya kay Frank at magpasakasalukuyan ay nakakulong pa din ito sa Germany. Si Manuela naman ay parang natauhan. Hindi katulad ni Daniel, nakikoopera si Manuela sa lahat ng kanyang gamutan at matapos ang kanyang sintensya, tuluyan na siyang nakalaya mula sa kulungan. Hindi malinaw kung iwinaksi na niya ang kanyang paniniwala, ngunit wala nang nakakaalam kung nasaan ngayon si Manuela. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.